May i-recap tayo ngayong araw na ito. Ito ay tungkol doon sa naganap na debate ni John Ray laban sa isang pastor ng Jesus Christ Rock, ano yun? Rock of Salvation End Time Church, no? Kung saan patutunayan daw niya na sa demonyo ang aral ng Katoliko na Holy Trinity. Hindi ko alam kung paano niya patutunayan yon, pero sa mga nakapanood na po, mag-review lang po tayo. Sa mga hindi po nakapanood, narito po ang ating video. So, wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Ayan. Hello? Yun. Naririnig ako, bro? Yes, bro. Dinig, bro. Ayan, sige. Ako si Pastor Ferdinand ng End Time Believer. Ako yung affirmative. And yun lang mga kaibigan. Pwede ba Pastor, makita yung yung camera mo? Kung Medyo okay lang. dito sa akin, nandito ako sa lumang bahay ko eh. Sige. Sige, subukan ko. Ayan. Medyo madilim ako eh. Sige, okay na yan, Pastor. Ayan. Makalat dito sa area ko. Okay. Ayan. Okay, so start tayo mga bro. Okay, so magandang gabi sa lahat at welcome sa Debaters Convention. Kasama yung ating punto por punto Saturday, June 25, 2022. At ang inyong moderator ngayon, si Admin Rasha ng Debaters Convention. At syempre, before ko ipakilala yung ating magigiting na debatista, ang kanilang pag-uusapan pa lang ngayon ay patungkol sa Trinity. At patutunayan nga ni Pastor Ferdinand Sustento na ang aral ng Trinity ay sa demonyo. At syempre, negative dito yung ating kapatid na Catholic na si Yesumar. Ayan. At siguro mamaya ay magpapakilala silang dalawa. At ang gagamitin natin na rules dito ay sa Debaters Convention rules, no? At meron tayong setup ng debate na 10 minutes. Na first presentation, 7 minutes sa pagtatanong. This is running time. 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa cross, at meron tayong 5-minute na final conclusion. At I think alam nyo na yung ating rules sa Debaters Convention about sa 20 seconds. At hindi naman sila bago. Lalong-lalo na si Pastor Ferdy na kasamahan namin dito sa Debaters Convention. So, tatanungin ko na lang yung dalawa kung sumasang-ayon ba sila. Affirmative? Yes po. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, Mr. Moderator. Ayan, yan ang ating confirmation. At bago natin simulan, syempre, gusto ko munang ipakilala yung ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Okay, ako po si, wait lang ibuksan ko lang yung aking video. Kahit paano, i-present ko naman yung aking sarili kahit paano. So, I am Pastor Ferdinand Sustento ng End Time Message Believer dito sa Tanay. And affirmative ako sa topic na ito at hope na maging patas tayo sa lahat ng bagay. So sa pakikinig, pakinggan nyo rin yung side ko. This is just friendly debate na gusto kong i-share, i-stand ngayong gabi. So God bless sa inyo. Okay, at syempre pakilala din natin ang ating negative. Yes, bro. Ras, no? Mr. Moderator, salamat. Yun, mga kapuntos, kilala niyo na po ako, no? Si Sumar sa Facebook. At tunay ko pong pangalan ay si Brother John Ray. So, negative po tayo, no? At didipinsahan po natin sa abot ng ating makakaya, no? Ang katuruan po ng ating simbahan patungkol po sa banal na santatlo. God bless us all po. Okay, at di na natin patatagalin. Bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Brother Pastor Ferdinand Sustento ng End Time sa kanyang topic na patutunayan ko na ang Trinity ay si demonyo. Your time start now. Okay, mga kaibigan, sa affirmative, bilang affirmative, patutunayan ko na ang Trinity Doctrine ay hindi yan iniaral ng Biblia. Pag hindi inaaral ng Biblia yan, so isa lamang yung ibig sabihin yan. Hindi sa Diyos yan. Okay? So,
At ang isang foundation ng Trinidad ay hindi sa biblical o hindi yan galing sa mga disipulo, hindi rin yung galing kay Kristo, hindi galing kay Pablo, kundi yan po ay galing sa pagano. Okay? So dito sa paraan na paano ko ito papaliwanag, ganito po yan. So ang unang gusto kong sabihin, ang Trinity ay popular sa Christianity. Pero dapat aralin ito na Trinity was never mentioned in the Bible, no? So the beliefs of God made up three person coexistent in one substance or being, no? They are different being, they are coexistence three beings, pero ang explanation nila ay iisang Diyos lang 'yon, no? Pero definitely they are the Father is not the Son is not the Holy Spirit, and Holy Spirit is not the Father. But they are God, but different God, but the same God according to them. But hindi ganyan ang sinasabi ni Paul, no? So, ang Trinity doctrine ay hindi siya na originate ng mga disipulo. Why? Hindi siya mention ni Pablo, no? At even the disciples, no? So siguro yung translation, mamaya baka bumasa siya ng mga translation. Paano kung mabasa ko translation Trinity ganyan? Yun ay ano na lang, katha na lang, at yun ay pakahulugan na lang ng nag-translate. Okay? Pero sa original na manuskrito at sa pagkasulat nito, wala kang mabasang ganoon. Na? So sabi dito, may tatlong paraan paano ni Pablo dininay yung Trinity. Number one, yung sa kanyang salutation nung siya ay nagsusulat. So bakit si Pablo? Kasi si Pablo ang pinaka founding fathers natin as the yung writer ng New Testament. Karamihan ng New Testament books ay galing sa kanya. So sa salutation niya, if you read the Bible, sabi dito, Romans chapter 1 verse 7, sabi dito, to all that be in Rome, sabi diyan, beloved of God, called to be saints, grace to you, peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, no? Nasaan yung ikatlong para maging Trinidad? Wala eh. Ang binabanggit lamang yung Ama at ang Panginoong Hesukristo. Oh, di ba? Wala talaga. Okay, isa pa. 1 Corinthians chapter 1 verse 3. Ang pagkasabi dito, from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Nasaan yung ikatlo? Wala eh. Hindi binabanggit eh, no? So, dalawa lamang yung binabanggit, no? O dapat malabo kasi ito pag sinabing Diyos, nandun dapat yung tatlo. No, ba't hindi binanggit nga yung Espiritu Santo, no? So, ano pa? Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 2, ito yung sabi, peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ, no? Ano pa? Sa Galatians 1:3, God the Father, walang sinabing God the Son, God the Holy Spirit, no? Pero ang sabi dito, God the Father and from our Lord Jesus Christ. How about the Holy Spirit? Nasaan yun? Wala namang binanggit sa talata. Oh, parang nahiwalay. Sabi Trinity. Wala naman makita. Okay, ano pa? Doon yung sa audience ni Pablo, pangalawa. Tatlong paraan to paano niya sinabi na dinideny niya ang Trinity dito. Una, salutation. Pangalawa, yung audience of Paul. Sabi dito, sabi dito, the majority of the recipient of Paul dito, sa kanyang letters, yung mga Gentiles yon. No? At ang mga Gentile, mga polytheistic yan eh. Pag sinabing polytheistic, napakaraming Diyos. O pagano. Ang pagano, maraming Diyos yan. No? Ang Diyos sila, napakarami yan. At mamaya, i-explain ko, paano naging pagano yan. Okay? So dito, anong ikatlo? Yung ikatlo, yung sa 1 Corinthians 8:6. Una pala, ulitin ko, dun sa salutation niya, every time na magsusulat siya sa salutation niya, hindi pinabanggit yung Trinity. He always said that Father and the Lord Jesus Christ. Pangalawa, yung audience ni Paul, no? Take note, yung audience ni Paul, mga polytheistic yan, mga pagano, mga Gentiles. Okay? So number 3, yung 1 Corinthians 8:6, sabi dito, this verse tells us
but to us, ito yung sabi, but to us, there is but one God, the Father. So kung Trinity ito, binabanggit niya sana na the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Walang pagkasabing ganoon. No? So, diyan pa lang mga kapatid ay sa binabanggit ko na yan, hindi ako masyadong magtatagal diyan ano. Kay Pablo yan, no? So, ang gusto kong isa pang pakita, no? Yung paano na originate ang Trinity sa pagiging pagano. Tandaan natin, pag paganism, hindi yan galing sa tunay na Diyos. At hindi yan... That's 4 minutes. 4 minutes, okay. So, una, sa Sumeria, no? Ang Sumeria, meron silang Trinity. Sabi dito, the universe was divided into 3. Ito yung katuwiran ng mga Sumerians. The universe was divided into 3 regions, which become the domain of God. Sino yan? Si Anu as the sky, si Enlil as the earth, at si Ea become the rulers of the water. Nakasulat po yan sa Larousse Encyclopedia of Mythology. Okay? So yan po, sabi dito, together they are constituted the triad of the great gods. No? Okay. Ano yung pangalawa na may Trinidad? Babylonians. Yung ancient Babylon, they recognize the doctrine of Trinity or the 3 person in one God. The same, no? Ansinin natin, no? Saan originated yan? Huwag na natin sabihin originated yan kay Kristo. Hindi. Originated yan sa Babylon. Ano sabi? As a fierce from the composite God with 3 heads, no? Hindi ba yan yung Trinidad at triad na ginagamit ng symbols ng mga Trinity ng Trinitarians, di ba? Sabi doon, 3 heads forming part of their mythology and the use of equilateral triangulo as an emblem of such Trinity in unity. So saan nakasulat yan? Nakasulat po yan sa libro ng Mystical Woman in the City of the Nation, 1986. Okay. Sa India, no? Mayroon din yan sa India, no? Si Vishnu, si Brahma, si Shiva, they are 3 gods. Okay. Next, ano pa? Sa Greece, sa ancient Greece, nung 4th century BC, si Aristotle nagsulat mismo. Sabi niya, all things are 3 and thrice is all. And let us use this number in the worship of the gods. As the Pythagorean says, everything and all things are bounded by 3. Di ba? Saan nakasulat yan? Sa paganism and our Christianity, no? Sa 1928 yan, page 197 to page 198. Sa Egypt, nakalagay din yan. May Trinity din yung Egypt. No, mga kaibigan. Nakasulat yan sa Simpson na Najavet ng Egypt na ang title nito ay Trunk of the Tree. Anong sa pagkasabi? May Trinity. Sabi dito, Christian form of plural Trinitarian monotheism. O hindi ba yan ang pakahulugan ng mga nagpapaliwanag ng Trinity? So marami pa. Sabi dito, ang origin talaga ng conception ng Trinity ay purely pagan. Bakit? Mababasa po natin yan sa libro ng ito po yung libro na yan, no? Even basahin ko lang dito, no? Kasi meron akong binabasa po dito na libro, baka gusto ninyong pakinggan yan. Si Egyptologist Arthur Just 40 seconds. Gunn, no? Siya po ay Trinitarian, no? Sabi niya dito, na-sum up niya na na-influensyahan ang Trinity beliefs ng ancient belief by the Trinity doctrine by the Catholic Church in the following excerpt from his previous cite book. So, yun lamang po, pagka galing sa pagano, hindi po sa Diyos yan. So, sa demonyo po yan. Okay? Yun lamang po ang aking presentation ngayong gabi. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ni Pastor Ferdy ng End Time. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Yesu ng Catholic. Bro, 7 minutes bro. Yes, bro. Your time start now. Yes, Your time start.
Magandang gabi, Pastor. Ito bang pagpapahayag mo ngayon ay patutuo mo na may kasamang mga Pastor, may kasamang saksi sa pinapatutuhanan mo, Pastor? Opo, binanggit ko po ang mga encyclopedia, even the Egyptologists na Trinitarian ay nagpapatunay na isama ang Trinity beliefs sa Catholic doctrine. Okay, salamat. No? Kasi natanong ko yun kasi alam naman natin parehas, debater tayo. Alam natin, nasabi ni San Pablo, ang patutuo ay kailangan paniwalaan kapag may 2 o 3 nagpapatutuo nito. So yung tema na daladala mo ngayon ay ang aral ng Trinity ay aral ng demonyo. So unang tanong, pangalawang tanong, Pastor, sabi mo dito, hindi aral ng Biblia. So, ibig sabihin, alam ng mga apostol na itong aral ng Trinity ay aral ng demonyo. Opo, kasi hindi po nila tinuro 'yan. Sabi ni Pablo na matakwil pag hindi itinuro nila kahit pa anghel, matakwil po 'yon nang hindi nila itinuro. Okay, salamat. So dahil opo, sigurado ka na dahil sinabi mo na alam nila yung Trinity, no? So may mabibigay ka bang talata sa amin na nagsabi si Apostol Pablo na yung Trinity ay aral ng demonyo? Para mapatutuhanan yung pinapatutuhanan mo na may nagpapatutuo sa pinapatutuhanan mo ngayon. Okay, sagutin ko po yung tanong po ninyo. Hindi po niya yan binanggit dahil Objection, Mr. Moderator. Time stop muna, time stop. Okay. Yes. Okay, ano muna yung objection, bro? Categorical, Mr. Moderator, kasi nag-affirm siya na alam ng mga apostol na yung Trinitarian ay galing sa demonyo. So, in-affirm niya yan, kaya hinanapan ko siya ngayon para mapatutuhanan yung kanyang sinasabing patutuo na may nagpapatutuo sa kanyang pinapatutuhanan. Anong talata na sinabi ni San Pablo na yung Trinity ay galing sa demonyo? Okay, again, wait lang, bro, ha? Sinagot Wait ko, lang. bro. Wait lang, bro, ha? Okay. So, in-analyze ko muna si brother, bro, sa kanyang objection. At tatanungin kita naman mamaya sa iyong counter-objection. So, ang objection ni Brother Rizzo ay patungkol sa categorical. At I think wala akong nakitang pagpipilian doon, bro, Rizzo, sa kanyang, sa tanong mo. Kundi, sinasabi mo na ano yung talata. So, probably naghahanap ka ng chapter and verse sa Bible. Okay. So, any counter-objection doon, Pastor Ferdy, or sasagot ka na, bro? Sasagot na ako, bro, kasi sige, bro. Wala akong maibibigay na talata kasi hindi po yan binanggit ni Paul dahil hindi po yan issue. Ang issue sa panahon ni Pablo ay Gnosticism. So, wala pong pagtatalo kaya hindi po binabanggit ang Trinidad kasi hindi po yan laganap sa panahon na yon. At next hindi question. Okay, next question. Salamat sa pag-affirm na wala pala, no? Ngayon, next question. May isa ka bang theologians or scholar na magpapatutuo sa sinasabi mo na yung Trinity ay galing sa demonyo? May theologians ba nagsabi ng ganun o wala? Hindi po, wala pong ganong scholar dahil po hindi po nila yun madiretsong galing sa demonyo. Bagkus ang sabi nila, galing po ito sa pagano. Ang pagano po ay hindi galing sa Diyos na paniniwala. Next question po. Next question. Okay. Next question. Gumamit ka ng Encyclopedia of Mythology. Sinabi ba doon na ang Trinity ay galing sa demonyo o wala? Basically, hindi nakasulat letra. Excuse me. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay. Yes, Ano yung objection mo? Meron ba o wala nakasulat na ang Trinity ay galing sa demonyo? Okay. So I think yung meron o wala, Pastor Ferdy, sagot mo na ng bro, or magka-counter-object ka, bro. Okay na ako, sagutin ko na, bro. Sige, bro. 20 seconds, bro. Pasok mo yung meron o wala. Walang nakasulat dahil ang nakasulat ay galing sa pagano. Ang galing sa paganong beliefs ay hindi galing sa Diyos kundi sa demonyo. Next question. Next question. Salamat sa pag-affirma, no? Ginamit mo ang Egyptologist, no? Nasabi mo sum up niya
na influence ng Katolik. Ngayon, sinabi ba dyan sa libro na Egyptologist na yung Trinity ay galing sa demonyo? O wala? Hindi, wala siyang binanggit, pero sinabi niya na ang Trinity doctrine ay galing sa pagano. So, kung ina-affirm mo na ang pagano ay sa Diyos, nasa sa iyo yun. Mamaya mo sasagutin sa tanong ko. Okay, salamat. According sa tinanong ko sa iyo kanina, no, kasi lahat ng sagot mo negative, affirmative ka. Second Corinthians 13:1, sabi ni San Pablo, ang patutuo kailangan may nagpapatutuo na dalawa. Pero nakaapat ka na, sabi mo walang nagpatutuo sa iyo ngayon. Katotohanan pa ba yung daldala mo o sayo na lang? Katotohanan kasi kontra to sa isip mo. At ang pinapatutuhanan mo, gusto mong letra ang mabasa. No? So, mamaya sasagutin ko tatanungin ko din sa iyo yan mamaya. Next question. Next question. Sa John 5:31-32, kapag ang patutuo, walang nagpapatutuo, tatanggapin o hindi ayon sa ating Panginoong Jesucristo? Hindi tatanggapin, pero ang pagpapatotoo hindi dapat laging nakaletra. Kailangan diwa, hindi laging letra. Sabi ni Pablo, nakamamatay ang letra. Next question. Okay, so ibig mong sabihin ngayon, yung patutuo mo ay ayon lamang sa iyong sariling unawa. Hindi, dahil si Pablo mismo ang nagsasabi at hindi niya mismo Objection, sinabi. Mr. Moderator. Sabi ko Time stop. Yes. Okay, ano Hindi yung niya objection natin? Hindi niya pwedeng damayin si San Pablo ngayon kasi in-affirm niya kaganina wala siyang mabasa na sinabi ni San Pablo ng Trinity sa demonyo. Ang sabi niya, sinundan ko siya sa sinabi na Mr. Moderator na galing lang kailangan ng unawa. So ang tanong ko sa kanya, inunawa lang niya pala. Hindi, wag mo na gamitin San Pablo. Okay. So, ina-analyze ko yung objection mo, bro. Meron kang tinututulan na hindi pwedeng gamitin ni Pastor Ferdy ni si San Pablo. Yes. Bro Ferdinand, meron kang counter objection dun, bro? Counter objection ko, wag mong pakialaman yung stand ko at sagot ko. Magtanong ka lang, yun lang ang trabaho mo. Okay, so ito yung hatol ng ating moderator dahil nadinig ko na yung objection mo. At yung ating hatol ay, yun nga, kahit tutol ka doon sa sinagot niya, bro, at least sinagot niya yung categorical. Doon ka na lang bro, sa iyong pagpapaliwanag. Pero for now talaga, tuloy tayo, bro. Yisu, 1 minute and 51 seconds, bro. Pasok mo yung tanong mo, bro. Okay, dito na lang ako sa sinabi mo na ang naggawa ng terminong Trinity ay, nakalimutan ko yung sinabi mo, yung mga pagano. Anong libro mo nabasa na yung terminong Trinity, ang gumawa ay ang mga pagano? Dito po yan sa Old Truth in the New Light by Mary Sinclair. Mr. Moderator, pwede bang ma-clear yan? Kung anong libro yan, ipakita niya at anong page? Time stop muna ha, time stop. Pwede bang makita, Mr. Moderator? Ano ko lang kasi debate ito. Kailangan natin makita yung mga ginagamit na libro. Okay, so I think lang yan, bro, no request. Ngayon, ibibigay ko sa ating affirmative kung sasang-ayunan niya na pwede mong ipakita. Pero kung hindi, tuloy tayo. Pastor Ferdy, pwede ba daw, bro? Opo, it's not your business kung ipapakita ko or not. Basta sinabi ko, I am very sure this is book. So, search mo, up to you. Okay, so tuloy tayo, bro Yisu. 1 minute and 16 seconds. Pastor Ferdinand, pwede mo bang basahin kung ano ang pagkasabi dyan sa libro na sinasabi mo? Babasahin ko lang po dito. Babasahin ko sa time stop muna. I think hindi naka-mute si Edgar. Paki-mute. Yun, salamat. So again, 20 seconds ulit, bro Ferdy. Pasok, bro. So ang babasahin ko lamang dito sa libro ni Mary Sinclair. Yung book niya, The Old Truths in the New Light. No? Ito yung sabi niya, this is book 1876. At sabi niya dito, it is generally... Next question, please. Okay. Thank you. Sa tingin mo, Pastor, ano ang mas naunang panahon, 1876 o 200 AD?
200 AD, sir, pero hindi mo pwedeng baliwalain ito kasi mismong si Saint Jerome ang nag-testify na sabi dito, all nations Sumeria believe in the Trinity na pinaniniwalaan ngayon ninyo. Next Next question. question. Anong taon si Saint Jerome? Hindi ko alam kung kailan si Saint Jerome. Lato 2nd century AD, I think. Pero pwede akong mali dyan. Pwede mo ako i-correct. 7 Yan. minutes time. Okay. At dyan nagtatapos ang ating unang pagtatanong ng negative, no? At dako tayo sa kanyang unang presentasyon. 10 minutes ito, Bro Yisu. Again, sa mga bagong pasok dyan, ang pinag-uusapan nila ay patungkol sa Trinity. At kanina, nagpapatunay si Pastor Fardy bilang affirmative na ang Trinity ay sa demonyo. Ngayon naman, negative naman si Brother Yisu ng Catholic. Your time start now, bro. Yes, salamat Bro Rush, no? At mga kapuntos, no? Siya lang yan po na nagpapatunay na wala pong nagpapatunay. Kasi nga, ginamitan natin siya una, no? ng pahayag ni Apostol Pablo dito sa ikalawang Korinto 13:1, ito po ang sabi ni San Pablo, ito ang ikatlo na ako'y paririyan sa inyo. Sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay pagtitibayin ang bawat salita. O so naghanap ako sa kanya kung sino magpapatibay sa kanyang mga pinagsasabi. Wala ni isa. Puro walang ang sagot niya eh. Walang sinabi na ang Trinity ay galing sa demonyo. Walang sinabi na walang mababasa na ang Trinity ay galing sa demonyo. Walang scholar na nagsabi ang Trinity ay galing sa demonyo. At walang libro na kanyang ginamit na nagsabi na ang Trinity ay galing sa demonyo. So wag paniwalaan yung mga ganyang kasi wala daw eh. Sabi niya wala. Yung sabi ni San Pablo, ang isang patutuo ay titibay lang yan pag may 2 o 3 saksi. Ikaw nakaapat ka ng wala. O sabi ng Panginoong Jesucristo dito, John 5:31-32, anong sabi natin Panginoong Jesucristo? No? Tapos, in-affirm niya na hindi dapat tanggapin eh. Siya ang nagsabi kaganina, in-affirm niya, hindi dapat tanggapin. O hindi dapat tanggapin yung sinabi mo, Pastor. Sabi dito ng Panginoong Jesucristo, kung ako'y nagpatutuo sa aking sarili, ang patutuo ko ay hindi katotohanan. Kung si Panginoong Jesucristo nga, Diyos na natin yun. No? Nagsabi siya sa kanyang sarili, kung ako lang magpapatutuo sa aking sarili, walang ibang magpapatutuo, wala sa akin ang katotohanan. Isa yung Pastor, sabi mo kaganina, wala. Ikaw lang, sabi mo pa, kailangan lang unawain. Pastor, hindi po dapat ganun. Tapos binalikan mo si Pablo. Kaya nga kita in-object doon kasi argumentum contra factum non valet. No, an argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Kaya pinutol ko na yung pagsagot mo. Kasi kanina, sinabi mo na walang sinabi si Pablo na ang Trinity ay galing sa demonyo tapos ibabalik mo sa kanya. Ay hindi po pwede yung ganon. Argumentum contra factum non valet. No? At sabi sa Proverbs 3:5, lean not by your own understanding. Yan sana ang sunod kong itatanong sa iyo kung inapirma mo na inunawa mo ka lang talaga pero bumalik ka kay Pablo eh. Hindi po ganon. No, sabi mo dito ang Trinity galing 1876 lang. Ito po ay libro, encyclopedia po ito, no? Encyclopedia Apologetics. Dito sa page 468, anong sabi dito? Tertullian, no? Article Tertullian. Sabi dito sa 468, in refuting Praxias heresy relating to the Godhead, Tertullian argued that God could exist in one substance, una substantia, yet still have 3 personalities, 3 personae. To more adequately articulated God's threeness, he introduced the non-biblical term Trinitas, my close parenthesis Trinity, into Latin Church vocabulary. He wrote, tapos may sinabi siya dito na pahayag niya. Si Tertullian sabi ng encyclopedia to. Encyclopedia yan. Paano ba ito makita? Encyclopedia of Apologetics. Si Tertullian ang nagsabi. Kasi ang gumawa ng niyan. Ang gumawa ng termino na Trinity. At kung magbabasa ka sa mga, dito may, kahit dito sa Christian history, meron ako dito, Christian history, si Tertullian pa rin ang gumawa ng terminong Trinity. No? Tapos sa Fundamentals of Catholic Dogma, yung sinasabi mo
ang gumawa niyan mga pag-ano ay hindi po, no? It was promulgated by the councils from the Council of Nicaea hanggang sa mga sumunod na council. Diyan po nabuo yung talagang kabuuan ng Trinity. No, ang unang gumamit niyan si Tertullian kasi nga dinidipinsahan niya ang ipinapangaral ng mga apostol. Yung sinabi mo kanina, hindi ipinangaral ng Biblia. Yung sabi mo wala ang Espiritu Santo, hindi mo lang siguro nabasa. Or iniiwasan mo yung mga talata na alam ko naman na alam mo, no? Sabi dito kasi at sa the fundamentals of Catholic dogma, history to ng church. No, kasi ang true church ay mayroon yang history. O hindi ko alam kung bakit ang binabasa mong history ay hindi sa church, galing sa mga pagano, mawawala ka talaga doon. Ito, fundamentals of Catholic dogma, bakit may Trinity? Sabi dito, at the end of the first century Judaic heretics, Cerinthus and Ebionites holding rigidly to the doctrine of the person in God denied the divinity of Christ. Yan, napakarami nito. Tapos ang una, dynamic adoptionist, Morkianism, teaches that Christ is mere man. Tapos pangalawa, the principal exponents of this erroneous doctrine were Theodios, no? Tapos Patripassianic, no? Ito yung mga nag-against sa mga Trinity. Morkianism. Tapos the principal representative of Pernicious teaching were sino to? Newtus Smyrna. Oh. Then ano pang mga aral na yung subordinationism, no? Kasali na diyan yung kay Arius. Meron pang semi-Arians, Macedonianism, no? Yung kay Sabellius, Trinitarianism. Ito yung sinasabi mo na Trinitarianism na three gods, three persons. Ang Trinity hindi naman ganoon eh. Trinity, one God, three persons, no? So, hanggang sa dumating sa Protestantism, ito yung history ng church kung bakit dinidipinsahan yung pagiging tatlong persona ng isang Diyos. Dahil biblical po 'yon, no? By the way, no, masyado ka nag-focus sa term na hindi ginamit ng mga apostol ang term. Yes, maaring hindi nila ginamit ang term, no? Pero hindi porket hindi nila ginamit yung termino, hindi na totoo. Andun yung concept eh. No, may kasabihan nga sa philosophy, no? The term exists because of the reality, not the reality exists because of the term. Ibig sabihin, yung termino pwedeng huli na, pero yung pinapangalanan o binigyan ng termino nandyan. O halimbawa, sa Matthew 28:19, gamitin ko itong Didache Bible. Ito po ay isang Catholic Bible po ito, Didache Bible, no? With commentaries to. Sa Matthew 28:19, kasi kanina, in-affirm mo na wala kang mabasa na may mga theologian nagsabi na ang Trinity ay galing sa demonyo. So, in reverse, babasa tayo ng mga scholar, Catholic and non-Catholic, nagsabi na ang Trinity ay nasa Bible. O, dito muna tayo sa Matthew 28:19, no? Kung ano ang sabi ng mga scholar dito sa kanyang commentary. Sa 28:19, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, this Trinitarian formula given to us by Christ. Si Kristo pa lang nagbigay. Hindi pala yung sinasabi mo mga pagano. Pastor, sabi mo mga pagano, sabi ng mga scholar, mga theologians, si Panginoong Kristo ang nagbigay niyan sa pamamagitan siyempre ng kanyang kapangyarihan. Last 2 minutes. Dito tayo sa ano ba yung isa? Yung nawala yung isang Biblia yon. Ito. The Voice Bible, ganun din. Matthew 28:19. Anong sabi dito sa Matthew 28:19 sa The Voice Bible? 28:19. Ito. Jesus speaking, I am here speaking with all the authority of God, who has commanded me to give you this commission. Go out and make disciples in all nations, ceremonially wash them through the baptism in the name of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Andyan. Sabi mo kanina walang
wala kang mabasang theologians na nagsabi na ang Trinity ay galing sa demonyo. Pero sa akin, meron ako na dalawa na, Catholic and Protestant. O sabi nila, ang nagbigay ng termino niyan, ang Panginoong Jesucristo. O ginamit dito sa Matthew 28:19, ang Panginoong Jesucristo nagsabi niyan eh. O, tas sa ano pa dito sa Corinthians, sabi mo sa Pablo, hindi nagpahayag about sa Holy Spirit na silang tatlo. 2 Corinthians 13:3. Tapos basahin natin ang ano nito, ang ano ng scholar. Anong sabi dito sa 2 Corinthians 13:14, no? 2 Corinthians 13:14 dito. Ilang minutes na, Mr. Moderator? 20 seconds, bro. 20 seconds, okay. Dato no. Sa 13:14, no, sabi ni San Pablo dito. Saan ba? 2 Corinthians 13 and 14. Hindi ko makita. Okay, so, sige, mamaya na lang, Mr. Moderator, wala nang ano, mamaya na lang, wala nang oras. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag. Bilang negative naman, Brother Yesu ng Catholic. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na unang pagtatanong ni Pastor Ferdy ng End Time. 7 minutes, bro. Your time start now. Okay, thank you. No? Unang tanong, bro. Yes. Saan mababasa sa sulat ni Pablo na sinabi doon na ang Trinity ay galing sa Diyos? Okay. Dalawang verse ang gagamit Letra, ko. bro, letra for letra yan, ha? Yes, gagamit ako ng komentary, siyempre. Wala namang bawal sa Bible debate verse. natin. Time stop. Nag-uusap kayo. Ganito. Pastor Ferdy, during talaga sa 20 seconds, bro, either mag-object ka, bro, or mag-clarify ka. Pero pag habang sumasagot siya, bro, bawal ka talagang mag-interrupt, bro. Sige, bro. So, bibigyan ko ulit ng 20 seconds. Yes. Brother Jesus, sagot, bro. Okay, dito muna ako gamit sa 1 Corinthians 14, 14, 30, ano ba yun? 37, no? Dito pala. 1 Corinthians. So sa 1 Corinthians 14:37, sabi ni San Pablo. Next question. Next question. Time stop. Sorry. Okay, next question. So, wala kang mabasa na letra por letra na sinabi ni Pablo sa Biblia ni isa na sinabi ni Pablo na ang Trinity ay sa Diyos. Yung word na Trinity hindi sinabi ni San Pablo, pero ng mga scholar, no? Kasi sabi mo kanina, walang mga disipulo na nagsabi, meron disipulo eh. Sabi yung mga scholar, disipulo yun ng mga... Time stop. Objection daw. Anong objection yan? Affirmative. Sinabi ko yes or no. Sang-ayon ka ba na wala kang mababasa ni isa na apostol na sa talata na letra por letra? Ang tanong ko, yes or no? Sang-ayon ka ba? Yes, ito ang sagot. Sabi ko nga, yes, San Pablo wala. Okay. Pero sinabi mo kanina nga, pati mga disipulo, sa akin meron, no? Mga scholar, ito payag nila, sa 12, sa kanilang Paul's description of the works of the Spirit, the Lord Jesus and God the Father links the three persons together in remarkable ways. Always Paul never articulates the doctrine of the Trinity. What he writes Next here question. about the Godhead. Okay, tanong ulit. Tanong. So, wala kang mabasang ni isang verse. Yes or no? May mababasa, wala o meron? Meron nga sa disipulo na kasi in-affirm ko naman na si St. Paul wala talaga siyang sinabi na Third Trinity. No, pero sa mga disipulo ito na basahin ko ulit. Their community of persons becomes the raw materials used by later believers to construct the church teaching on the Trinity. Ang mga Next disipulo question. na nagsabi, meron. Saan talata in-affirm ng mga disipulo sa Biblia na ang Trinity ay sa Diyos? Saang talata? Magbigay ka ng isa. Ito nga The Voice Bible to, The Voice Bible, 1 Corinthians 12, sa 12, 1 to 6, ang ito yung kanilang commentary. Their community of persons becomes the raw materials used by later believers to construct the church teaching on the Trinity. Next question. Talata ba yan o komentary yan? Sa talata nga.
1 Corinthians 12 may komentary. Di siyempre, ang talata hindi naman pwede magsulat doon ng disipulo. Komentary na lang sila. Pero nasa Bible. O ito, The Voice Bible to. Andyan, nandito. Mga disipulo. Sabi mo ganina, walang disipulo na sabi. Meron, dito meron. Next Next question. question. So, aaminin mo, hindi siya talata mismo, halimbawa sa Matthew hanggang Revelation. So, inaamin mo, commentary lang na nakasulat. Yes, Yes, or no? because we are talking about the disipulo. Ang disipulo hindi naman sila kasama sa pagsulat nung ano talaga manuskrito sa kanila komentary. Kaya ang ginimiteryuhan nila ang sulat ni Paul. Sabi dito, Church teaching on the Trinity. Meron. Ayaw mo lang tanggapin, pero meron. Next question. Next question. Okay, yung commentary ba, nakasulat ba yan mismo doon sa Biblia? Nakasulat mismo na letra ba doon sa Matthew hanggang Revelation, yung commentary na binabasa mo? Yes or no? Ito nga, meron nga. O sige, kung gusto mo talagang letra por letra na nasa teksto talaga, sige. Amplified Bible, Revelation 17 naman. Amplified Bible, diyan naman nagsabi nito. Revelation 17, Trinity talaga sinabi dito. O, Revelation 17. O, sa ano na to, Bible na to. Di niya to commentary. 17, nasabi di, and a loud voice that cried out saying, salvation belongs to our God. Next question. Seated on the throne, on the lap of salvation is the Trinity to Next give. question. Okay, sinabi ba dyan na yung Trinity ay sa Diyos, letra por letra? Yes or no? Sinabi, salvation belongs to our God. Salvation belongs to our God who is seated on the throne, and to the Lamb, or the Trinity, we owe our deliverance. Ayan, God, the Trinity, meron, belongs to our God. Next question. Sinabi ba, paki-plus mo nga sa screen kung sinabi galing sa Diyos? Yung word na galing sa Diyos. Ang mas mababasa dito, salvation belong to our God, the Trinity. Andito yung Trinity. Revelation 7:10, Amplified Bible to. Meron. So wala yung nakasulat na galing sa Diyos. Inaamin mo, dinagdagan mo. Ang Yes salita or no? ang salita ng Diyos galing yan sa Diyos. Ano ba? Pag Bible galing yan sa Diyos. Moderator, Time stop. Okay, objection natin, affirmative. Ang tanong ko, inaamin mo, dinagdagan mo, yes or no? Hindi siya Yeah. sumagot ng ano ng Hindi ko dinagdagan. Okay, Wala akong wait lang bro ah. At ang objection ni Pastor Ferdy ayon sa analysis ko ay naghihingi siya doon sa categorical niya bro ng yes or no kung dinagdag tama ba Pastor Ferdy? Yes or no yung categorical doon? Opo. Okay. So Brother Yisu, sasagot Yes, ka na bro. sa yes or no bro or magka-counter object ka muna? Pakibalik yung tanong, bro. Sige, paki-ulit na lang yung tanong daw Pastor Ferdy tapos pakidiinan yung categorical bro. So inaamin mo na yung salitang galing ay wala doon sa binasa mong talata, yes or no? Alin yung wala? Excuse me, alin yung wala? Ano nga yung Trinity? Hindi ko may-gets yung tanong mo eh. Okay, meron daw Andun yung clarification dito, Pastor Ferd. Inaano mo ba? Yung salitang galing. Yung word na galing daw. Mababasa mo ba dyan? Inaamin mo ba na yung salitang galing sa Diyos ay hindi mababasa doon sa talatang binasa mo na Revelation 17:3? Yes, Yes, ang salitang galing wala 20 doon. seconds. Yes, ang salitang galing wala doon, pero remember, 1 Peter 2 20 mahigit, ang lahat ng nakasulat sa Biblia ay galing sa Diyos. Next question. Okay, next question ako. Sang-ayon ka ba? Naniniwala ka ba na si Tertullian ay naniniwala sa subordinationism ng Son at Holy Spirit sa Father? Sang-ayon Yes, ka ba? because in the latter times of his life, naging ano kasi siya lumipat siya sa isang sekta na isang tinatawag na na yung nanguhula, no? Pero remember, Tertullian was a priest, no? May authority siya dahil hindi lang siya isang pari, isa po siyang theologians. So, either lumabas man siya sa simbahan o hindi, gumamit siya ng terminong Trinity, no? Dahil nung mga Next unang question. Time's up. Next question. So, ibig sabihin, naniniwala ka na si Tertullian ay credible theologians, pero naniniwala ka din ba doon sa sinabi niya
na ang anak at yung Holy Spirit ay subordinate lamang sa Ama? Yes or no? No. Kasi bago siya naging irihe, siya ay pari, no? At nung time na ginawa niya yung Trinity, ang kanyang paniniwala ay yung galing talaga sa mga apostol. Babasahin ko sa iyo. Sabi dito, all Father, Son, and Holy Ghost are one Time, by time, time. unity. 7 minutes time. Yan ang sinabi niya. One in unity. Okay. Unity in Godhead. Time. Okay. So, dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate, which is yung ating first stand at first cross. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog, nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason, tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it, doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.